Isang magandang araw muli sa ating lahat. Ako si Teacher Ray ng Mathingko Studio na maghatid ulit ng panibagong aralin sa Mathematics 3. Ang ating tatalakayin sa araw na to, pagtansya ng product ng 2 hanggang 3 bilang o yung tinatawag natin estimate the product. Sa pagtatapos ng aralin na to, inaasahang mauunawaan mo ang tamang pagtansya ng pagpaparami na magagamit mo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagtansya ng product ng 2 hanggang 3 bilang, sundin lang ang mga sumusunod. Una, round off ang factors sa pinakamataas na place value. Pangalawa, i-multiply ang ini-round off na bilang. Pangatlo, kapag naman isang digit lang ang factor, ito ay hindi na kailangan i-round off pa. At ngayon, dumako na tayo sa ating mga halimbawa. Ibigay ang natansyang product ng 38 at 23. Unang hakbang, i-round off sa pinakamataas na place value. So 38, ang pinakamataas na place value nito ay 3 na kung saan ang 3 ay nasa tens place value. Sa pag-round off nito, tingnan natin kung saan mas malapit ang 38. Sa 30 ba o sa 40? So pag tiningnan natin, ang 38 ay mas malapit sa 40. So, ang natansyang bilang ng 38 ay 40. Isunod naman natin ngayon ang 23. Ang pinakamataas na place value ay 2, na kung saan ito ay nasa tens place value din. So, tingnan natin kung saan mas malapit ang 23. Sa 20 ba o sa 30? So, ang 23 ay mas malapit sa 20. Ngayon, i-multiply natin ang natansyang bilang. 40 times 20 is equal to. Kung napapansin nyo, ay ang ating natansyang bilang ay nagtatapos sa 2 0. Para mas madali, ibaba na natin agad yung 2 0. Saka natin i-multiply yung natitirang digit na 4 times 2 is equal to 8. So, 800 ang natansyang product. So, tingnan naman natin ngayon ang actual na product nito. Multiply natin ang 38 times 23. Unahin natin ang 8 times 3 is equal to 24. Carry 2. Isunod natin ang 3 times 3 is equal to 9. Plus 2 is equal to 11. Then 8 times 2 is equal to 16. Carry 1. Then 3 times 2 is equal to 6. Plus 1 is equal to 7. Saka natin ito i-add. Bring down 4. 1 plus 6 is equal to 7. Then 1 plus 7 is equal to 8. Ayan po ang actual product. Sunod na example, ibigay ang natansyang product ng 12 at 38. So, una, i-round off natin ang 12 sa pinakamataas na place value na kung saan ang pinakamataas ay ang 1 digit. So, ang 12 ay mas malapit sa 10 kumpara sa 20. Isunod natin ang 38. So, tingnan natin kung saan siya mas malapit. Sa 30 ba o sa 40? So, ang 38 ay mas malapit sa 40. Saka natin ito i-multiply. So, gaya ng ginawa natin kanina, may 2 0 sa dulo. So, ibaba na natin yung 2 0. Saka natin i-multiply ang 1 times 4 is equal to 4. So, ang natansyang product ay
Okay, so isunod naman natin itong example na to. Ibigay ang natansyang product ng 145 at 18. So, unang hakbang, i-round off sa pinakamataas na place value. So, 145. Ang pinakamataas na place value ay nasa hundreds. So, tingnan natin saan ba mas malapit ang 145. Sa 100 ba o sa 200? So, ang 145 ay mas malapit siya sa 100. At ito ang natansyang bilang. Isunod natin ang 18. Ang pinakamataas na place value ay nasa tens place value. So, tingnan natin kung saan mas malapit ang 18. Sa 10 ba o sa 20? So, ang 18 ay mas malapit sa 20. Ngayon, i-multiply natin ang natansyang bilang. 100 times 20 is equal to. So, tingnan natin, meron tayong tatlong zero sa dulo ng dalawang number. So, maglagay na tayo ng tatlong zero sa baba. Saka natin i-multiply ang natitirang digit. 1 times 2 is equal to 2. So, 2,000 ang tawag natin sa natansyang product. I-multiply naman natin ang actual product nito. So, 145 times 18. So, umpisahan natin sa dulo. 5 times 8 is equal to 40. Carry 4. 4 times 8 is equal to 32. Plus 4 is equal to 36. Carry 3. Then 1 times 8 is equal to 8. Plus 3 is equal to 11. Sunod natin ang pangalawang digit sa ating multiplier. 1 times 5 is equal to 5. 1 times 4 is equal to 4. 1 times 1 is equal to 1. Then, let us add the partial product. Bring down 0. 6 plus 5 is equal to 11. Carry 1. 1 plus 1 plus 4 is equal to 6. Then, 1 plus 1 is equal to 2. At yan po ang actual product. Isunod naman natin itong halimbawa na to. Ibigay ang natansyang product ng 331 at 29. So, isulat natin ang 331, hanapin ang pinakamataas na place value at ito ang number 3 or unang 3. So, pag tinignan natin, saan ba mas malapit ang 331? Is it 300 or 400? Mas malapit siya sa 300. Isunod natin ang 29. Ang pinakamataas na place value nito ay 2. It means, mamimili tayo kung saan siya mas malapit, sa 20 o sa 30. So, ang 29 ay mas malapit sa 30. Saka natin ito i-multiply. So, meron tayong tatlong 0 sa dulo. So, ibaba na natin yung tatlong 0. Then, 3 times 3 is equal to 9. So, ang natansyang product ng 331 times 29 is 9,000. Next, sa isang aviary ay may humigit kumulang na 33 na kulungan ng ibon. Sa bawat kulungan ay may humigit kumulang na 17 ibon. Mga ilan kayang ibon mayroon sa aviary? Sagutin na natin. So, 33, i-round off natin siya sa pinakamataas na place value. So, ibig sabihin, nasa 30 o 40. So, ang 33, ito ay, pag ni-round off natin, magiging 30. Isunod natin ang 17. Pag ni-round off natin ang 17,
Tingnan natin kung saan siya mas malapit, sa 10 o sa 20. So, ang 17 o 17 ay mas malapit sa 20. Saka natin ito i-multiply. May dalawang 0 sa dulo, ibaba na natin. Then, multiply natin ang 3 times 2 is equal to 6. So, ang natansyang product ng 33 at 17 ay 600. Kaya ang 600 na ito ay ang tansyang bilang ng ibon mayroon sa aviary. Kung gusto natin matutunan ng lubusan ng lesson na to, tandaan palagi ang mga sumusunod. Sa pagtansya ng product, i-round off ang factors sa pinakamataas na place value. Pangalawa, i-multiply ang ini-round off na bilang. At hindi na kailangan i-round off ang one-digit factor. Ang salitang natansya ay humigit kumulang ay nagsasabing kailangan nating i-estimate ang product. So, dyan na naman nagtatapos ang ating talakayan sa araw na to at sana'y nakapagbigay ako ng konting kaalaman tungkol sa lesson sa araw na to. This is Teacher Rai at sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na para lagi po tayong updated sa ating susunod na video. At maraming salamat sa lahat ng mga subscribers at palaging nanonood sa aking mga videos. God bless. Thank you very much.